Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po bang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Napakabuti ng Ama sa araw na ito. Muli po tayo tinipon upang makipagkaisa sa Kanyang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Buhay na buhay po ang Diyos. Marapat pong buhayin natin sapagkat sa bawat araw may binibigay ang Panginoon. Nasa atin na lang po kung makakatanggap tayo. Tama ba kapatid? Yun po ang katotohanan. Kaya po tayo, makinig po tayo lahat bilang isang paanyaya sa atin ng Ama upang mawawaan natin ang bawat ibabahagi niya. Bago ko po ibigay yung tema sa araw na ito bilang ipinagkaloob ng Panginoon, sapagkat napakabuti niya. Bawat tema, bawat araw, alam niyo po, hindi po ibinibigay ng tao, kundi ibinibigay ng banal na Espiritu sa pamamagitan lamang ng paggamit niya sa katauhan ng bawat ginagamit. Kaya po tayong lahat, isa pa po, muli po palakpakan natin ang buhay na Diyos. Amen. Salamat po, Ama. Ang tema pong ibinahagi niya sa araw na ito ay nagmula po sa mensahe ng mahal na Apo na bilang hinahanap ng Panginoon, kaya po wag nating sayangin kung paano tawagin ang bawat magpapahayag, kung paano sila nakikipagkaisa sa banal na Espiritu. Sino po ba tinatawag at tinutunguhan natin dito? Ang banal na Espiritu po ba? Ang banal na Espiritu po ba? Amen. Yan po ang katotohanan. Ang banal na Espiritu na hindi natin nakikita, subalit nadarama po natin kapag tinanggap po natin. Tama po ba, kapatid na nanalusi? Yan po ang katotohanan. Kaya sabi po kahapon ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, kailangan nating makipagkaisa sa banal na Espiritu. Na sa bawat araw na nagbabahagi siya, hinahanapan tayo ng pagsasabuhay bilang pakikiisa sa Kanya. Kaya po yun ang tema natin ngayon. Paano ka ba nakikipagkaisa o nakikipagkaisa sa banal na Espiritong tinatanggap mo at naririnig mo sa dakong ito? Bibigyan po ko lang po ng konting bahagi na binahagi ng Panginoon bilang ako po. Bilang sa akin niya binahagi. Tinanong ko rin po ang banal na Espiritu at ibinahagi po niya paano nga ko po ba bilang ipapaliwanag sa aking mga kapatid. Yung bawat ginagawa mo sa bawat araw na anumang bagay na ginagampanan mo sa katawang lupa mo, kapag kaniig mo ang Espiritu, nakikipagkaisa ka sa banal na Espiritu na hindi mo namamalayan sa ibinigay na gampanin sa iyo bilang kailangan ng katawan lupa mo, natatapos mo na hindi mo namamalayan. Subalit, nagbabahagi siya ng mainam. Ganyan po ang pakikipagkaisa sa banal na Espiritu na sinasabi ng Panginoon na nawa po matanggap nating lahat, magawa nating lahat. Sapagkat yun po ay napatunayan ko sa aking sarili na talagang sa bawat ginagampanan ko po, nandun ang banal na Espiritu sa aking kaisipan na kung paano siya nangungusap, kung paano siya nagpapahayag at nagbabahagi na hindi raw po nating dapat ikahiya yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa ating kaisipan. Kayo po, meron din po kayo. Bawat isa po sa atin meron mga alagad, caps, maging ang pasyente meron. Kung tatanggapin po natin, amen po ba? Yun po ang katotohanan. Kaya po, matama po tayo makinig sa bawat bibigyan ng pagkakataon ng ating Ama sapagkat alam ko po, bawat titindig sa harapan kalooban ng Ama sapagkat hindi ko din po alam kung sino ang tatawagin, subalit ipinaiisip niya. Kaya po ngayon tatawag po ako ng isang alagad upang ibahagi sa atin paano ba siya nakikipagkaisa. Pakinggan niyo po, makakapulot po kayo. At kung hindi po natin nababatid pa paano ang pakipagkaisa sa Panginoon bilang sa Espiritu niya, narito po, nandiyan na po ba si kapatid na Arlene? Ngayon po, bibigay ko po sa inyo upang pabigyan ng
palawakin na ating tema ni Mami Beth na kung paano nga ba siya nakikipagkaisa sa banal na Espiritu. Sapagkat bilang binigyan siya ng gampanin na hindi tao ang nagbigay. Subalit, sabi nga, alam niyo mga kapatid, ang kailangan po natin tumanggap. Hindi po kailangan maglaro yung isip natin. Bakit ba laging tinatawag yung mga tao na ito? Bakit ba laging binibigyan ng pagkakataon? Sapagkat tayo po, hintayin po natin yung pagkakataon natin. Kaya po ang ibabahagi niya sa atin, alam ko po makakapulot tayo ng maisa sa buhay natin. Bilang isang Mami Beth Chico, paano siya nakipagkaisa sa banal na Espiritu? Muli po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katauhan po ni Mami Beth. Salamat aming dakilang Ama sa panahon mo na muli ay magpahayag sa harap ng mga anak mong inakay mo na makarating sa lugar tipanan kung saan ang mga anak mong pinili ay muli mong inakay upang makipag-isa sa iyo bilang Diyos na buhay na aming sinasamba at pinaniniwalaan. Nawa po, pag-uwi nila sa kanilang tahanan, lalo silang magtumibay, magtiwala at maniwala sa iyong kapangyarihan na walang hindi ka magagawa sa bawat anak mo na nakikipag-isa at nagpapakatotoo sa iyo. Amen. Salamat po. Habang pinapakinggan ko, sabi ko medyo mahirap yung tema. No po? Pakikipag-isa sa banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng gabay at patnubay sa bawat isa sa atin. Alam niyo po mga kapatid, kung ang gagawin lamang natin dito ay maupo, makinig, kung salamat kung makikinig, subalit ang pakikinig ay hindi natatapos sa pagdinig lamang, kundi ang tunay na pakikinig ay pinapakinggan, pinapasok sa isip, dinadigest, tinutunaw dito sa isip, at pag natunaw na ay bababa patungo dito sa ating puso. Kapag hindi ganon ang nagaganap sa atin at basta nakaupo lamang kayo dyan at nakikinig, pero hindi nadadigest nung isip natin, hindi pumapasok sa isip natin, mga kapatid, walang saysay ang ating ginagawa. Amen? Sang-ayon po ba kayo doon? Sapagkat iyan po ang ine-expect sa atin ng Panginoon. Ang makipag-isa sa Kanya at hindi pa rin po natatapos na hanggang puso lamang natin. Ang lubos na pakikipag-isa sa ating Panginoon, bukod sa pakikinig, pagsasadiwa, pagsasaisip, pagsasagawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya yung tatlong proseso kong sinabi sa inyo, hindi magiging ganap ang ating pakikipag-isa sa ating Panginoon kung walang pagsasabuhay. Kaya po, sa mga sandaling ito pong bagay na sinasambit ko, yung kayang 4 na bagay na sinambit ni Tita Beth ay naisasagawa ko. Nasa ang stage ako sa mga binanggit niya, andun lamang ba ako sa first stage, sa unang baitang? Ano po yung unang baitang? Nakikinig lang. Pero ang kamalasan, nakikinig, pumapasok sa kanan, lumalabas sa kabila. Pero nanduroon pa din yung pakikinig. Amen. Nanduroon ka na ba sa stage na yon na nakakapakinig ka? Sapagkat binigyan ka ng Panginoon ng malinaw na pandinig? Kung nakakapakinig ka at napapakinggan mo ng malinaw ang bawat ipinahahayag ng mga ginagamit dito, magpasalamat ka sa Panginoon. At dagdagan ninyo ang inyong pagpasalamat kung yung naririnig ninyo ay pumapasok sa isip, na pagtatanto natin, nahihimay natin ang mga salitang naririnig ninyo dito sa loob ng dambanang ito. Kapag ito'y nahihimay ninyo at naunawaan ninyo, dagdagan ninyo ang papuri at pasasalamat sa Panginoon, sapagkat ito'y isang tanda rin ng pakikipag-isa sa Panginoon. Subalit, wag po tayong makontento sa dalawang stages na yon. Yung pakikinig at, anong sinabi ko?
Pangalawa, pagsasaisip o yung pagdadigest natin ng ating naririnig. Kailangan nito para maging ganap ay magpunta sa ating puso. Sapagkat pag ito'y nagpunta na sa ating puso, mga kapatid, diyan po nagaganap yung pakikipag-isa sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Sapagkat kapag ito ay pumasok na sa ating isip, sa ating puso, meron po tayong kakaibang mararamdaman. Ano po iyon? Narinig, naisip, pumasok sa puso, nang pumasok sa puso mo, kayo mismo, sarili niyong karanasan, nang pumasok sa puso ninyo, anong naramdaman ninyo? Very good. Nagkaroon po kayo ng kagalakan. Nagkaroon po kayo ng kapayapaan. Kagalakan sapagkat itinuturo ng Panginoon kung ano yung tama. At kapag yung tamang ito ay nasunod natin, very proud nating sasabihin sa Panginoon, Panginoon, nakatutupad ako o natutupad kong paunti-unti ang mga pahayag mo. Hindi magaganap ang pagtupad kung hindi ninyo isa sa puso. Kaya marami po yung nagpupunta dito. Sorry to say. Marami yung nagpupunta dito, nabubuksan ng isip, naunawaan yung mga ipinahahayag. Subalit hindi nagiging ganap ang pakikipag-isa sa Panginoon sapagkat wala dito sa tinatawag na heart level. Nandito lang sa head level. Dito lang sa head, pero wala dito sa puso. Hindi magiging ganap ang pagdama natin sa mga ibinabahagi sa atin ng Panginoon kung ito'y wala sa ating puso. At kapag ito'y nasa puso na natin, mga kapatid, automatic, mayroon nang nagdidikta sa atin na isagawa natin yung ating mga natututunan. Amen. Napakahalaga po nito, yung pagsasagawa o pagsasabuhay. Bakit po? Sapagkat dito po tayo maaaring mapuri o mapintasan. Kung ganap na ba talaga ang ating pakikipag-isa. Kailan po tayo mapipintasan? Bilang tanda ng kulang pa ang ating pakikipag-isa sa Panginoon. Kailan tayo pipintasan? At sino ang pipintas sa atin? Mismo, yung mga mata sa ating kapaligiran. Sasabihin nila, naku, si ma'am, yan ba yung si ma'am? Nag-retire, araw-araw na kay Apo Kunching, pero suplada pa rin. Ang talas pa din ng bibig. Napulaan ang pinupuntahan at ang iyong sarili. Maaari din naman tayong mapuri sapagkat nakikita sa ating gawa ang ating pakikipag-isa sa ating espiritu. Katulad po ni Tita Lucy, sasabihin sa kanya, alam niyo na po ang mga mata ng tao makasalanan yan eh. Sabi nga po ng mahal na Apo kahapon, ibang magsuri ang tao eh. Pag nagsuri ang tao, panlabas lang. Pero ang Panginoon, ang pagsusuri niya, meron po siyang ginamit kahapon na salita. Tanda nyo? Nagsisimula sa letter T. English pa yung sinabi ng banal na espiritu. Ang Panginoon, ang tao kung magsuri sa labas. Subalit ang Panginoon kung magsuri, transparent, tagusan, panlabas at panloob, nakikita niya. Kaya kung halimbawa, si Tita Lucy, nakita ng kanyang mga kapitbahay, hahangaan siya. Sabi ko, pwedeng hangaan, pwedeng pulaan eh. Ano ang magiging paghanga sa kanya? Ay, ang laki ng pinagbago ni Manang Lucy, ni Ate Lucy. Bakit? Aminado naman siya dito, inihahayag dito sa harapan, na sa dating buhay niya, siya ay isang tong-it queen. Tong-it queen nung nagdaang mga araw, unang yugto ng buhay niya. Subalit na makarating siya dito, nakapakinig, inisip, isinapuso, isinabuhay, kinalimutan na niya ang kanyang pagsusugal. Iyan po ay isa sa magandang paraan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Ito po ang nais kong ituran, mga kapatid. Patunayan natin sa tao, sa ating kapaligiran. At higit sa lahat, patunayan natin sa Panginoon ang ating pakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga aral na ating tinatanggap dito
sa araw-araw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, tanungin niyo po ang inyong sarili. Wala pong makasasagot, kayo lamang. Sa pagitan ng Panginoon at sa inyong sarili, tanungin niyo po ito, nakikipagkaisa na ba ako sa Panginoon? Wala pong makasasagot niyan, kundi ikaw at ang Panginoon lamang, sapagkat ang Panginoon ang nakababatid ng kaloob-looban ng ating sarili. Alam na ng Diyos kung ikaw ay alanganin. Alam ng Diyos kung ikaw ay hambing sa puto, half-baked ka lang. Alam ng Panginoon kung hambing sa puto, ikaw ay fully baked na. Pag fully baked ka na, ibig sabihin, ganap na ang pagsasabuhay na naririnig natin bilang kanyang mga aral. Pero sabi nga nila, walang taong perpekto na agad-agad, after 3 months, after 5 months, lahat ng aral na isasabuhay na natin. Wala naman pong ganon. Amen po ba? Subalit ang maganda sa Panginoon ay ang pagpapakita natin at pagpapatunay sa Kanya na tayo ay susumikap na makasunod sa kanyang mga aral upang makaisa natin siya. Mga kapatid, marami po kasing mga signs ng pakikipag-isa sa ating Panginoon. Isa pa po ditong sign ng ating pakikipag-isa, ay yung talagang bibigyan natin siya ng priority. Ano po ba yung priority? Siya yung gagawin nating number 1 sa buhay natin. Above anything else, wala tayong i-consider kundi siya lamang. Kung bibigyan natin siya ng priority. Halimbawa po, paano ba yung priority na yan? Halimbawa, nakaplano na ang Panginoon na akayin ka sa banal na lugar na ito. Subalit, kumilos ang kalaban. Humarang ang kalaban. Merong kang anak na naninirahan sa malayong lugar na biglang dumating. Biglang dumating. Ngayon, yung isip mo, nagtalo-sira na. Ano kaya ang gagawin ko? Will I go or will I stay? Pag nag-go ka, papunta dito, ibig sabihin, binigyan mo siya ng priority. Mas binigyan mo siya ng importansya kaysa dun sa anak mong dumating na nanggaling sa malayong lugar. Anyway, hindi lang naman yun yung unang pagkakataon, huling pagkakataon na dadalawin ka ng anak mo. Kaya kung halimbawa, anak, dyan muna kayo ha, may ulam dyan sa rep. Bahala ka na, kayo na magluto. Mga 3 o'clock na ako uuwi, magluto kayo, kumain kayo, at ako'y pupunta sa dambana sapagkat nadadama ko ang pag-akay sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, lugod na lugod si God. Bakit po? Sapagkat nanalo siya sa kanyang panawagan. Ipinakita ninyo ang kanyang pakikipag-isa sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa kanya. Panibagong tanong na itatanong ko sa inyo. Kanina nagtanong ako, paano nyo na isa sa buhay matapos nyo makinig, isa diwa, isa puso, ang aral ng Panginoon. Pangalawang tanong, si God na ba talaga ang priority sa buhay mo? Walang makasasagot niyan. Ikaw lamang at ang Panginoon. It's only between you and God. Kung talagang mapapatunayan mo na mabibigyan mo siya ng priority. Tama, may mga pagkakataon, priority natin siya. Pero may mga pagkakataon din na parang nagiging second choice or third choice natin siya. Ako po, ngayon lang po bago ako umalis, dumaan po ako sa kabiyak ng puso ko kasi magpapaalam ako. Sabihin ko na may vigil kami. Kasi baka bigla akong tawagin, hanapin, hindi niya alam. Pag nagkita kami, baka makagalitan ako, saan-saan kaya ka nagpupunta, hindi ka naman nagpapaalam. Kaya dumaan po ako sa kanya sa barangay, nagpaalam ako, sabi ko, meron nga kaming vigil. Ngayon ang sabi po niya sa akin, talaga bang ganyan? Araw-araw kailangan kang umalis. Sabi ko sa kanya, ikaw naman parang bago ka ng bago. 7 na taong ko nang ginagawa ito, di ba? Na araw-araw naman talaga, umaalis ako. Huwag mo na akong kinokontra. Sabi kong ganun sa kanya. May picture po kasi siya ng Divine Mercy doon sa office nakakahiya sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ba sa ginagawa ko nakikinabang din kayo?
Sabi kong ganun sa kanya, hindi na po kumibo. Bakit hindi siya kumibo? Pinatahimik na po siya ng ating Panginoon. Sapagkat kung ihirit pa siya, baka magkaroon kami ng pagtatalo, papunta ako sa dambana, ayoko magpunta dito na may lumbay ang puso ko. Kumilos ang Diyos. Dahil alam ni Diyos, ng Diyos na nakikipag-isa ako sa Kanya, anong ginawa niya sa kaisipan ng kabiyak ng puso ko? Bigla niyang pinihit upang siya ay umayon na sa akin, makipag-isa na sa akin. At ang pakikipag-isa niya sa akin ay hindi lamang sa akin, kundi nakipag-isa na rin siya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Marami na po ako nabanggit. Last na lang po. Isa pa po sa mga pamantayan upang ipakita natin ang pakikipag-isa natin sa Panginoon. Related din po sa pagbibigay ng priority sa Panginoon. Naririnig ko po itong madalas kay Mother. Sabi niya, alam mo, ang problema lang naman talaga sa tao yung magkaroon sila ng focus kay God Amen? Ano po ba ibig sabihin ng focus? Say for example, katulad po ngayon. Paano niyo mapapatunayang may focus kayo kay God sa mga sandaling ito? Kung sa sandaling ito, habang nakaupo kayo, nakikinig kayo sa mga pinapahayag na mga ginagamit dito sa harapan, sign po yan na nakapokus kayo sa ating Panginoon. Amen? Subalit, kung habang nakaupo kayo dyan, ang iniisip ninyo, naku, uuwi yung anak ko, mamayang 2:00, wala pa kaming lutong ulam. Naku, nakalimutan kong tumaya, may numero akong inaalagaan, baka lumabas ay hindi tumama. May focus po ba tayo sa ganong kaparaanan? Bakit po yung iba sa atin araw-araw nandito pero wala pa rin kinatanggap? Dahil wala silang focus sa ating Panginoon. Ang nais po ng Ama, kapag tayo tinawagan niya, gamitin natin yung oras na itinakda niya ng ating kaisipan, buong pagkatao ay nakatuon lamang sa Kanya. Kapag ka ito'y nangyari na sa buhay ninyo, magpuri kayo't magpasalamat sa Ama, sapagkat ito'y isang napakalaking biyaya na mula sa Kanya. Marami po kasi dito sa atin habang ganito, sa sharing portion, ang isip, tagal naman ng apo. Ano bang itsura ng apo kunching na yan? Bakit ang tagal-tagal? Kanina pa akong 10:00 dito mag-2:00 na hindi pa lumalabas. May focus po ba kayo nun? Wala. Samantalang kung nakikinig kayo, wala kayong kamalayan, mga kapatid, pakikinig lamang ninyo. May kaakibat na sakripisyo yan Habang naiinip kayo, at kayo natitsagang makinig, may kaakibat na sakripisyo, wala kayong kamalayan. Yung hinihiling ninyo sa Panginoon, kakaloob na sa inyo. Hindi ba kapatid, may natanggap ka na? Ayon, sapagkat pinakita mo sa Panginoon ang iyong unti-unting pakikipag-isa sa Kanya. Naway maging ganap ito. Kung pinagsisiyam ka sa dambanang ito, nawa pagkatapos ng 9 na araw, maging ganap ang iyong pakikipag-isa sa ating Panginoon. At yung mga iba kong kapatid, nawa po, hindi ito yung maging huling araw ng pakikipag-isa natin sa Panginoon. Once na tayo natutong makipag-isa sa Kanya, mitiin na rin na po natin ito habang tayo ay nabubuhay. Para sa kabilang buhay, kaisa pa rin natin ang Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian. Magandang umaga po at maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Espiritong Banal. Kung hindi po natin tiningnan yung nakatayo at pinakinggan natin yung mga sinasabi, napakarami na po nating napulot. Nagbibigay po ng tip ang banal na Espiritu. Subalit hindi po magsasalita ang Espiritu kung walang tao na gagamitin. Amen po ba? Nawa po maunawa natin yung lahat ng bagay na iyon sapagkat yun po ang isang turo ng banal na Espiritu na sino ang gagamitin niya na hindi pwedeng aso na walang alam kung di tumahol. Hindi pwedeng halaman na wala namang bibig upang magsalita. Kung kaya tayo po, kung ganap na malinis ang ating kaisipan, yun po ang habilin ng banal na Espiritu, na sino mang tumatayo sa harapan, ang pakinggan po natin yung mga napakagandang sinasabi na hindi galing sa tao, kung hindi mula sa Espiritong Banal. Ganyan ko po pinagnilayan sa aking katauhan yan. Sususugan ko lang po ng kaunti na kapag magandang sinasabi, sigurado po galing sa banal na Espiritu.
Sapagkat kahit tayo pong lahat binigyan ng isip at sentido ng Panginoon. Nagagamit po natin sa tama. At kayo na po ang magsuri at makakahusga na sa nagmumula ang mabuting salita kung hindi sa banal na Espiritu. Kaya sino man pong ginagamit, wag po natin wag po natin pagsawaan sapagkat sino man po ang tumayo sa harapan, batid ko po, at napagninilayan po natin ng salita na mabubuti mula sa Panginoon. Amen po ba? Yan po ang katotohanan. Kaya kayo po, baka po kayo matawag, wag po kayong mahiya. Subalit ibibigay ko muna po sa inyo ang ating Mother of the House upang ibigay po sa atin kung ano nga po ba ang pagbibigay at pakikipagkaisa sa banal na Espiritu, sapagkat sa pagninilay ko po yung ibinigay ni Mami Beth, puro tip. Amen po ba? Puro tip. Na bilang hindi po pangaral, kung hindi makapulot tayo na kung paano tayo makikipagkaisa sa Panginoon. Muli po, palakawan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadya nga pong sa bawat araw, kagaya po ni Mami Beth, na muntik-muntikan na may hadlang. Ganun din po ako. Subalit sabi ko nga kay kapatid na Pearl, last minute, sabi ko, sasama ako sa'yo sapagkat kailangan ko ng salita ng Diyos na sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kailangan ko mag-charge ng aking katawan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, pakikipag-isa at pagbibigay sa banal na Espiritu. Alam niyo po, yung hindi laban, kaisa. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Subalit kapag laban ka sa gawaing ito, hindi ka kaisa. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po ito ang sinambit ko po sa inyo? Simple lang po, yung binigay po ni Mami Beth ng mga tip at kaganapan po sa kanyang buhay, ito po yung pumapasok habang nagbabahagi po siya. Narinig ko rin po ito sa banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Tayo po ay may kanya-kanyang kaloob. Amen? Hindi pantay-pantay. Hamping po sa partis ng katawan. Iba ang gawain, iba ang trabaho ng mata, iba ang trabaho ng tenga, iba ang trabaho ng kamay, iba rin ang trabaho ng paa at ng puso mo. At dyan sa magkakaibang trabaho na yan, sa isang nagbigay sa isang katawan, kapag parehas na mabuti ang pagtupad ng bawat isa, kaisa ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ang pasubali nga, hindi maaaring italaga ng ating Panginoon na, halimbawa, ito po halimbawa lang, mangangaral ka, tapos magiging alipin ka, tapos mangangasiwa ka, tapos magbibigay ka, hindi Hindi yun magaganap sa isang katauhan. Sapagkat kung ikaw ay mangangaral at ikaw ay magiging alipin pa, ano ang tutup din ng iba? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya partisyon po party-party po. Kagaya halimbawa po ng gampanin po bilang isang alagad, isa lang po yung focus na yun na sinabi ni Mami Beth, ito po ang pinagnilayan ko araw-araw, na sabi ng ating Panginoon, dalubhasain mo ang kaloob ng Diyos sa'yo. Amen po ba yun? Kapag dadalubhasa mo na ang kaloob ng Diyos sa'yo, kung saan ka niya hinirang, doon sa kaukulang halimbawa, ginawa ka niyang tagapagbigay ng biyaya ng ating Panginoon. Simple lang po, kapag nakita ng ating Panginoon na yung itinalaga sa'yo na gampanin na ikaw ay magbibigay, at nagiging matapat ka hanggang wakas, kaisa ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, hindi mo maaaring sakupin lahat. Hindi mo na maaaring sakupin yung hindi sa'yo. Kundi, kung ano ang kaloob sa'yo ng Diyos, saliksikin mo. Hindi kailangang maging alagad ka muna, hindi kailangang maging kaps ka muna, kundi lahat po tayo may karapatan sapagkat lahat tayo may regalo upang magtrabaho sa Diyos. Amen po ba yun? Halimbawa po, paano magiging kaisa? Yung umaayon ka sa mabuting gawa ng Diyos. Halimbawa, sa ating mahal na Apo Kunching, hihingin ko po ang karapatan ng ating Panginoon sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Nagsasalita po siya sa gitna. At ang ibinabahagi po niya ay pawang mabuti, naghahasik ng salita. Kung ang nakikinig ay lumalaban ng isip at puso niya, demonyo po siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat bakit yan lalabanan? Yung salita ng banal na Espiritu. Amen? Napakalinaw po At kung halimbawa naman po,
andito ka, patawad po, kailangan ko daw po itong sambitin, Mami Beth. May nagbabahagi. At ang pagbabahagi naman ay hindi sarili ang tinataas, kundi ibinibigay naman yung karanasan kung paano ang Diyos ay kumikilos bawat araw. At ikaw ay lumabas. Ang ginawa mo ay nakipagchika ka sa kapwa mo sa labas at hindi ka nakinig, hindi ka rin kaisa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po. Yun po ang katotohanan. Sapagkat wala pong nakakasawa sa salita ng Diyos. Amen? Lalo na po ang mahal na apo ang nagsasalita. At para malibang ka, ang gagawin mo ay kung ano-anong gagawin mo, patawad po. Hindi ko po kayo pinatatamaan, subalit pinasisilay po ito ng Ama. Amen? Kung ang aral ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay masakit sa loob ng katauhan, alam nyo po, wala sa Diyos ang kulang. Nasa sayo ang mali. Ngayon, kung gusto mong mawala yung sakit na nararamdaman mo, tanggapin mo ang gamot, ang salita ng Diyos at mawawala yung sakit na yon. Habang nilalabanan mo ang banal na espiritu na hindi ka magiging kaisa sa gusto niya para sa'yo, mahihirapan ka. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito sinambit? Naganap po ito sa amin. Naganap po ito sa akin. Sapagkat, sabi nga, siyempre sa una, hindi pagdakakaraka-raka, tatanggapin mo. Susuri ka talaga at binibigay ng Ama yung karapatan na yun para maging kaisa kanya. At ikaw mismo, sa oras na nasuri mo, na gusto mo maging kaisa ang Diyos, hihingi ka ng tawad. Sapagkat alam mong totoo siya. Amen po ba yun? Subalit, alam nyo po, ito po ang problema. Kailangan ko pong sambitin eh. Halimbawa po, Katoliko po ako. Bakit nga ba hindi ako matanggap ng ibang relihiyon? Samantalang ang pinaglilingkuran ko naman ay ang Diyos. Hindi ko naman po Diyos si Apo Kunching. Sapagkat siya ay ginagalang ko, mataas ang paggalang ko sa Kanya sapagkat siya ay ginamit ng ating Panginoon bilang Espiritu na sa Kanyang katauhan ay pinagkatiwala. Pero bakit hindi ako matanggap ng hindi ko kakatoliko? Sino po kaya sa amin ang inaalihan ng demonyo sa oras na yon? Buhay po ba ang Diyos? Tanong ko lang po na malinaw, kayo po makapaghimay kayo, bakit po kaya, dalawa po kaya ang Diyos? Isa lang, diba? Eh bakit? Bakit? Yun po yung tanong ko. Alam niyo po ang sagot ng Diyos? Anak, hindi naman yan ang basihan ko, hindi naman yung relihiyon na yan. Buhay po ba ang Diyos? Kundi ang tapat na puso mo kung paano ka nakikipagtotoo sa akin. Buhay po ba ang Diyos? May magsasabi naman, ano kaya nakukuha nila sa dakong yun? Si Apo Kunching lang naman yung andun eh. Si Apo Kunching lang sa alam mo bilang pangalan na Apo Kunching. Subalit yung kaloob-looban na gumagamit sa ating mahal na Apo Kunching, hindi mo pa kilala, kaya hindi mo siya kilala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang nangyayari po ay ganito. Sabi nga ni Mami Beth, kapag andito ka at nagbithi kang pumunta sa dakong ito, kaisa ka. Amen po ba yun? Nagbithi ka na pumunta sa dakong ito. Subalit, kung halimbawa po, sasabihin mo sa isip mo na, ayoko, sa internet na lang ako makikinig. At pagdaka alam ko naman na yung imimensahe ni Apo Kunching ngayong araw na to. Alam niyo po, nasa pagkatao ka. Ano ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Totoo po yun. Sapagkat, sabi nga ng Banal na Espiritu, ang guro na ibinaba sa lupa ay ang ating Panginoon, Jesucristo. Ang Banal na Espiritu ay ang Espiritu ng Ama at ng Anak, na pinag-isa, na gumamit po siya ng tao, ating mahal na Apo Kunching. At hayagan po yung pinasisilay sa atin ng Ama. Anong ginawa ng ating Panginoon noon po? Anong ginawa niya? Nagpalakad ng mga pilay, nagunat ng mga pingkaw, nagunat ng mga baluktot ang likod, nagbigay ng liwanag sa mga bulag. Yung ginagampanan po ng Banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching, lahat ng yan nasisilayan po natin. Subalit, sa kabila na nasisilayan po yan, mayroong hindi masaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po, bakit ba? Sumasakit ang ulo ko pag nakikita ko po yung mukhang ganyan Amen? Pinasisilay po kasi. Anak, masdan mo ang mga kapatid mo sa dakong ito. Ay hindi naman po sinasadya.
Subalit, siyempre, may walang malilihim sa Espiritu. At kapag kaisa ang Espiritu, kung ano yung alam ng oras na yun, ng banal na Espiritu na totoo, at nakita niyo yung tao, nung kahit sa mata lang kami magtama, kung anong isip ko o isip niya, isa lang yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po kasimple, kaya hindi pwede magtanong sa kung kani-kanino. Nangyayari po kasi ganito eh. Halimbawa po, binahagi kay Mami Beth. Tapos nakaupo kami. Mami, alam mo ba yung alam ko? Ano yun? Alam mo, Espiritu ka. Ganun lang po ano. Alam ko, may alam din ito ni Apo Kunching, mamaya. Lahat ng iniisip natin, yun ang sasabihin. So, hindi nag-usap. Sadya pong kung yan ay paraan ng tao, hindi yung mangyayari eh. Na mababasa ng banal na Espiritu yung laman ng isip mo sa oras na yon. Amen po ba yon? Kaya kapag lumawal ang mahal na Apo Kunching, at sinambit na yung ganun, tinginan na kami. Ngayon, sasabihin na naman ng banal na Espiritu, huwag niyong sambitin na ako'y nagpaparunggit. Hindi po siya nagpaparunggit. Subalit kami po na nakakaunawa doon sa sinasambit ng banal na Espiritu, alam na po namin kung sino yung tinutukoy niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad. Patawad po. Kaya, hindi po yung duming isip. Sa nakita po ng Diyos. Amen? Kapwa Espiritu, nakita po kasi niya. Kahit wala dito. Naroon po yung kaukulan na kung inyo pong nasusuri, kaisa sa oras ng pagbibindisyon. Kayo po may mga pandama, mas lamang po yung mga tagasunod na sa titwinay naririto. Kapag ginanyanan po kayo ng kamay ng sinuman, lalo na ating mahal na Apo Kunching, huwag po kayo maghintay ng mensahe na ngayong araw na ito o bukas ay magkakapera kayo. Hindi po yan imimensahe ng banal na Espiritu. Kundi bibigyan kayo ng pag-asa na yung pinakakailangan yung itimo sa puso nyo, yun po yung sasabihin sa inyo. Sapagkat kapag tinanggap nyo po at maging kaisa kayo sa sinabi ng banal na Espiritu, yung hinahanap nyo ibibigay na bukas. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ba yun? Yan po. Bakit po ito nasambit? Totoo po yan eh. Kahapon, sabi ko nga, may iniiwan ko po yung pinahiram sa akin ng ama na karampot na pinangangasiwaan. Di tumawag po. Ano po, nagdudumi daw po yung ganito, ganyan, ganyan. So nag-isip ako, sabi ni Mami Beth, mahirap may stress din sa ganyan. Pumikit lang ako. Sabi ko, Ama, ayokong sumira at ayokong maging talusira sa pangako mo sa amin. Kung andun ako at babantayan ko, hindi ko rin yung mapapagalit. So, andito ako, at minsan ay lalaruin man ng kalaban ng isip ko, wala ka nang abutan, mamamatay yun. Ayun po, lalaruin po eh. So, balit andun yung paninindigan ko na, kahit ba mamatay siya, hindi naman ako naghirap doon, kundi pinahiram lang na yun ng Diyos. Amen po ba yun? So, balit alam niyo po ba? Yun po naging reason ko. Pag uwi ko kahagabi, tinignan ko po, ang sisigla kaya nila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ito pa. Bukod po doon, talaga pong laging may test eh. Sapagkat yun ang patutuon ng Ama na kapag marami kang test na natatanggap, yun ang assurance ni God na kapag napagtagumpayan mo, kaisa ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kaya mga kapatid, may karamdaman po ba kayo? May problema po ba kayo sa mga anak nyo? May problema po ba kayo sa inyong pang-araw-araw na buhay? Kung sa mga problema na yan, ay tatalikod tayo sa Diyos, hindi tayo kaisa ng Diyos. Amen po ba yun? So, balik sa mga pagsubok na yan, dediretso tayo para sa Diyos, kaisa tayo ng Diyos. Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo, sapagkat sa bawat araw, ito na lang po yung lagi itinitimo sa isip at sa puso ko ng Ama. Anak, nasa tuwin ay sinasampid ng mga kapatid ko, nagbabahagi at ating mahal na Apo Kunching. Ang lahat ay may takda. Gustuhin mo man, kung hindi niya kalooban, wala kang magagawa. At kung ang kalooban naman niya ang masusunod at hindi mo gusto, mayroon siyang magagawa. Kaya, kung ano ang kalooban ng Ama at maging kalooban mo, maging magkaisa kayong dalawa, sigurado kapag ibinigay niya, kaya mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mo. Hindi pwedeng hindi. Kaya mga kapatid, nawa po, ang pakikipag-isa po natin sa banal na Espiritu, sa dakong ito, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ay mapuspos po natin
sapagkat hindi po tao ang pinagkakaisa po natin. Inugnay lang po ang banal na Espiritu sa taong kinalugdan upang wag po tayong mawala sa pananaw ng Ama. Amen? Sapagkat kung ang nangyari po sa mundo tayo ng tao at ibinuhos doon ng Espiritu na walang pinagmulan na tao talaga, kumbaga guro na pinagmulan, baka labo-labo din po tayo. Maglalaban po tayo eh. Usually, yun po ang nagaganap eh. Ito ang bahagi sa akin eh. Ito ang bahagi sa akin. Bakit nagkaiba? Sinong tama sa kanilang dalawa? Amen? Kaya mga kapatid, makipag-isa po tayo. At sabi ko nga, hindi man ako makita nyo isang araw, 2 araw, hindi ibig sabihin na hindi ako nagipag-isa, depensa yun, Mami Beth. Kung ako po ay makikita nyo nang pumasok ako sa ibang organisasyon, hindi na ako kaisa sa dakong ito. Amen! So, balit, kung hindi nyo ako makita isang araw at wala akong sinamahang ibang organisasyon, at dito pa rin ako, kaisa nyo ako sa dakong ito. Buhay mo ba ang Diyos? Nagpauna na po ako sa inyo, hindi ko po alam bakit pinasambit. Sapagkat, sa iisang nagkaloob, hindi maaring paghiwa-hiwalayin ng Ama. Sa isang katawan ba, kapag wala kang kamay, maganda ka? Di ba hindi? Sa isang katawan ba, pag bulag ka, okay ka? Di ba kulang? Kaya sa isang katawan, sa dakong ito, sa katauhan natin mahal na Apo Kunching, makipag-isa tayo sa Espiritu upang ang lahat ng partes ng ating katawan, kung paano ito gagamitin, hambing kung paano ang regalo ng Amay binahagi sa atin, gamitin po natin ang may galak upang tuwiran na maramdaman natin kaisa tayo ng Panginoon. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito. Salamat po, Mother. Sa katotohanan po yung sabi ng Panginoon, ang hindi daw po tumatanggap sa katotohanan ay hindi kaisa ng banal na Espiritu. Yan po ang katotohanan. Kapag hinayag mo pala yung katotohanan, hindi ka man tanggapin ng kapwa mo, ikaw na nagpahayag, kaisa ka ng Diyos. Subalit ang hindi makatanggap, yun ang tahasang sinasabi, na dumadaplis sa kaisipan, hindi ka kaisa ng Panginoon. Sapagkat ang katotohanan po mga kapatid, hindi po natin namamalayan, baka isang araw ikaw ang tawagin. Kaya po ako, ang ginawa ko sa aking buhay na maibabahagi ko sa inyo, namulot po ako ng namulot. Na nung dati po, ganun din po ang aking kaisipan. Subalit sa kabutihan ng banal na Espiritu, binago po niya yun. Pilit na isinilit sa kaisipan ko, yung pulutin ko yung mabuti. At maging sa katotohanan ako lumagay upang ang bawat binabahagi niya maisabuhay ng bawat tumatanggap. Kaya ang bawat araw po binibigyan tayo ng oras ng Panginoon. Oras na makiisa, oras na tumanggap, oras na makinabang. Kaya po yung awiting oras na, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Pakinggan po natin at ating mapagninilayan po, ipikit po natin ang ating mata at pakinggan natin ang awiting ito. Kunin po natin yung mensahe. Huwag po natin tingin yung umaawit sa katauhan po ni kapatid na Mirna. Sapagkat ang mensahe po ng awiting ito, i-apply natin sa ating sarili. Pakinggan natin na ito'y nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kapatid nating si kapatid na Mirna. Purihin ng Diyos. Salamat po, Ama. Napakaganda po ng tema, pakikipag-isa na po. Ang pinili ko sa pakikipag-isa ko sa Diyos ay ang maalayan ko siya ng awitin sa tuwin ay ayoko pong maging malabis, subalit ang puso ay nag-uumapaw. Kaya sabi ko sa sarili ko, turo mo, Ama, upang hindi ko makonsumo ang oras at maraming kapatid na nagmimithing kagaya ko. Habang nagbabahagi ang ating dalawang mother, Mami Betchico at Mother Marisa, sabi ko sa sarili ko, kung tuwiran lamang na sa bawat pagbabahagi, makikiisa ka at mabulot ka na lamang ng mabuti, papasok sa puso mo ang tuwirang pakikipag-isa sa Diyos. Purihin ng Ama, simula nang makilala ko ang Panginoon, patuloy po akong nagmithi. Magpahanggang ngayon nagmimithi ako. Mga mithiing hindi na pang mundo at pang sariling kagustuhan, kundi pagmimithi po na gaya po na nagbabahagi po ang kapatid na
Mother Marisa at Mami Betchico, pilit akong pumafocus. Kahit nagsasalita ako at nag-amen sa galak, focus. Sabi ko sa anak na Melissa, hindi ko na kailangan ibahagi. Lahat ng pinag-uusapan natin, binabahagi nila. Konting susog lang po, sa susunod, hindi po ako magsasalita. Habang nasa daan kami ng anak na Melissa, may tinunguhan kami. Sabi ko, anak, pinagnilay ako ng Diyos. Bakit daw dito bakit daw ang kapahintulutang pagdalisay sa akin ay itinapat ng Diyos sa tapat ng puso ko? Ang pagdalisay dito, tinapat sa puso ko, malapit sa isip ko. Kung saan ang tinig ay ginagamit sa lalamunan ko lumuluwal, malapit din sa puso ko. Tatlo, narinig ko po yun sa pagbabahagi nilang dalawa. Na kapag yung pagmimithi ko'y pumasok sa isip ko, saan papasok yun? Pag mabuti damdamin ko, ang mithiin ko'y makiisa. Saan po? Sa puso. Ngayon, pag pumasok sa puso at naramdaman ko, ang mithiin ko'y maalayan ko siya ng awitin sa araw-araw, gagamitin ng lalamunan ko. Di po ba't malapit sa puso? Kaya po mga mahal kong kapatid, oras na upang patuloy akong magmithi. Tayong lahat na makapakiisa sa Panginoon. Sandali lang po, mahal na kapatid. Kumbaga binibigyan po niya ng background. Nasa pagmimithi kong ito, patuloy kong ninanasang makapagmithi ng mabuti sapagkat nais ko ay makaisa niya hanggang sa kanyang kaluwalhatian. Oras na mga kapatid upang mithiin ko na patuloy akong makafocus sa mabubuting salita na nagmumula sa iyong Espiritu. Sa kaluwalhatian ay makapiling ko siya. Hanggang sa wakas ng buhay ko ay makapiling ko siya. Hanggang may hininga ay maalayan ko siya. Palakpakan po natin. Nakakadala po kayong dalawa, mga mami. Buong dala ko pong inihahawig sa salamat sa inyong mga katauhan. Lalo digit sa ating minamahal na Apo Conchi. Ilang ulit mo na ipinaisip sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan kita tapat na paglilingkuran. Habang may himig pa ako maiaalala para sa'yo, Ama. Hanggang may musika ako maiaalala, kita'y aawitan. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawa lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko tanging sa'yo lamang mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko, hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang, Ama. Hanggang may himig pa ako naririnig, di
dito sa aking puso, hanggang may musika kong tinataglan, ama kita aawitan. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang mawalay sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Ang puso ko tumitibok mula sa iyo, Ama, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin mo na, aking Ama. Sanang isipin na ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang mawalay sa iyong piling, hanggang may hininga laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may hininga tanging isisigaw, ikaw, Ama. Salamat po, Ama. Salamat po, kapatid. Hanggang may buhay, nawa kaisa tayo ng banal na Espiritu. Hanggang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, sa dakong ito maging kaisa tayo ng Diyos. Sapagkat wala tayong tatakbuhan, wala na tayong ibang tatakbuhan kundi siya. Kaya ngayon ang tatawagin ko po bilang isang alagad pa rin, paano ba siya nakikipagkaisa sa Panginoon at nakikipagkaisa? Tinatawagan ko po si kapatid na Arlene. Nandiyan na po ba si kapatid na Arlene? Bagamat wala po siya, ito po, udyok lang din po sa akin na kalooban po siguro tawagin ko po yung kabiyak ng puso ko na si kapatid na Monet. Gusto kong, kasi po kami nagbabahaginan, sabi ko sa kanya, ibahagi niya sa tao yung paano ba siya nakipagkakaisa sa Panginoon. Sapagkat alam niyo po, yung pagbabahagi po ay kailangan po talaga nagmumula sa Panginoon, at kung papaano nga po sinambit ko kanina na sa bawat ginagampanan mo, mararamdaman mo ang Panginoon kung kaisa mo siya sa pamamagitan ng Espiritu sa iyong kaisipan. Natatapos yung kampanin mo, natatapos yung lahat ng ibinibigay ng Panginoon sa iyo na hindi mo namamalayan, punong-puno ka ng Espiritu sa iyong kaisipan. Kaya po ganun ang pagtanggap, mga kapatid, sa atin pong lahat. Tanggapin po natin ang Espiritu. Masasabi nyo, totoo pala yung sinasabi ni kapatid. Tinatawagan ko po si kapatid na Monet upang ibahagi natin paano siya nakikipagkaisa sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, Ama, at binigyan niyo po akong ng isang pagkakataon na tumindig dito upang ibahagi ko ang kadakilaan mo. Kanina nga po, habang natapos na po yung gampanin ko sa aming tahanan, tumungo po ako sa
likod ng, doon po sa may likod po namin. Pag po wala na po ang ginagawa, pumupunta po ako doon at pag yung pong kabiyak ng puso ko, nakaupo kami doon. Kanina nga po niloob ng Ama na tinanong ko po na ano ba ang tema mo? Yung po yung sinabi niya, pakikiisa sa Panginoon. Nagkaroon po kami ng pagbabahaginan. Kanina po, yun nga po, sabi niya sa akin kanina, magbahagi ka, mag-share ka mamaya. Nangiti po ako sabi ko, kung ano po ang kalooban ng Ama. Yun nga po, niloob na ng Ama na makapag-share po ako. Alam niyo po, sa buong buhay ko po, na batid po ng Ama na sa mga nakaraang taon po na yan na talagang hindi naman po ako talaga puspos na andun pa rin yung kahinaan ko. Subalit, napakabuti ng Ama. Pinaninilay niya po ako na kung paano nga po na kung tayo po ay tumutungo dito sa dakong banal na dito lang po natin isinasabuhay ang mga banal at salita ng Panginoon. Subalit pag nasa tahanan tayo, kung nasaan man po tayo, subalit nawawala na po, di po nawawalan po ng saysay. Yung po yung walang pagkakaisa sa Panginoon, pakikiisa sa Panginoon, di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama sa pagninilay ko pong ito kasi po sa aking pong buhay, sa aking pong katauhan, na kung paano nga po na laging sinasambit ang mahal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo na gaya po ng mga anak po natin, di po ba, iba-iba ang ugali sa panahon pong ito talaga na talaga pong panghihinaan ka ng loob. Subalit sabi nga po ng banal na Espiritu, pag kinausap mo ang mga anak mo, kailangan may halong pagmamahal. Para po, kasi po, iba po ang isip nila eh. Para yung, pag po pinagsabihan niyo po sila, maunawaan po nila. Hindi ko po naman po sinasabi na ako'y banal, pero yun po yung pinagsusumikapan po naming mag-asawa, sapagkat mga binata na po yung anak namin, na hindi naman po kagaya ng iba na tumutungo dito na iba po yung pangunawa nila, hindi pa po sila ganap na nakakaunawa sa ating Panginoon. Subalit andun po yung pagsusumikap namin na ipaunawa na talagang ipahagi ang kabutihan ng Panginoon sa dakong ito. Ayun nga po, sabi ko nga po sa aking kabiyak ng puso, na sabi nga po kanina ni Mami Beth, na tayo na yung pong mga banal na aral at salita ng Panginoon na isinasaisip po natin, na itinutugon po natin sa ating puso. Subalit, ano po ba, ito po ba ay sinasagawa at sinasabuhay natin? Alam niyo po, napakahirap po kung hindi po natin ito isasagawa. Talo po tayo. Sa totoo lang po, talo po tayo. Subalit pagsusumikapan po natin ito na isa puso at isa buhay natin, tayo po ang malulugod, higit ang Panginoon. Kaya po, kami po sa Timir na po, si Kuya Alan, kami po, pag po nasa tahanan, hindi po kami nag-uusap-usap yan. Pag po, wala na pong time. Pag po, oras na ng pagtungo sa dambana, nagkukumahog na po kami upang kami tumungo dito. Alam niyo po, napakabuti ng Ama, napakasarap pong pagnilayan na yung pong mga kamalian natin, mga kahinaan natin, pagnilayan po natin na kung ano pa po ba ang dapat natin isuko sa ating Panginoon na para maisabuhay natin ang bawat ating natututunan sa dakong ito na huwag masayang. Noon po kasi,
pag po nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawan ng kabiyak ng puso ko, talagang hindi po ako tumatanggap. Nagagalit po ako. Subalit po, napagnilayan ko po yun, na pag po may gampanin siya sa aming tahanan, ayun nga po pinagkalooban kami ng, hindi na yung sapat-sapat lang po ang hanap buhay. Salamat po sa Ama, sa mga anghel na sugo niya, na kung paano nga po na ngayon, pero wala pa po kaming sapat na kumuha ng katulong na ngayon po pinagtutulong-tulungan po namin ng kabiyak ng puso ko na mapagtagumpayan po namin to upang sa bawat araw na siyempre po may mga anak po tayong nag-aaral upang kahit papano po sa tulong ng Ama ay ano po namin sa aming mga anak. Ayun nga po, na napakasarap po pag tayo nagtutulungan, nagkakaisa po. Yun po ang napakasarap po sa pakiramdam na pag po isinabuhay mo po ang mga banal na aral at salita niya, yun po yung sinasabi ni Mami Beth na yung galak at kapayapaan sa ating katauhan. At ganun din po sa ating Mother of the House, na hindi po ba kanina, yun po yung ano ko po sa kanya kanina na pag nandito lang po tayo, nagagalak tayo, pumapayapa, at pag po nasa labas tayo, yung po bang yung mga kapwa natin, pinagkukwentuhan natin, yung po hindi po marapat sa ating Panginoon. Dapat po ako po talaga, hindi ko naman po sinasabing banal na ako, pero nagsusumikap at nagsusumakit po ako na makasunod po sa kalooban niya. Totoo po yun. Napakasarap po pag po yung sinunod niyo po yung mga kabutihan niya. Napakasarap po sa pakiramdam. Alam niyo po, binigyan niya po kami ng kakontentuhan ng Panginoon. Sasabihin niyo po ba na may pera kami? Na may, wala. Totoo lang po, albatid ng Panginoon yan. Ang Ama lang ang nagbibigay sa amin ng kagalakan at kakontentuhan sa aming buhay. Kung ano po yung binagkaloob sa amin, maliit man o malaki, lubos namin pinasasalaman ito sa Panginoon. At ganoon din po sa ating mahal na Apo Conching na nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa ating lahat. Walang hanggang pasasalamat po sa Ama, at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Yun lang po at magandang umaga po sa tanghaling. Maraming salamat po kapatid. Sa binahagi po niya na yun, talaga pong nagagalak po yung puso ko. Kasi po dapat po talaga sa tao matuto. Pero po akong isang babahagi na kasi po para sa akin lahat na sobre, hindi tama eh. Yung pong kabiyak ng puso ko na sobrang linis po kasi eh. Pagka po araw ng laban niya, natutulog po ako, hinihila na yung kobre kama. Buhay po ba ang Diyos? Yun po ang katotohanan. Nakakatawa po sa pagkatkwentong tao. Subalit dati po nagagalit ako pero ngayon hindi na po. Kasi po, ginawa po ng Panginoon talagang isipin mo po kung tama yung may layunin din pong maganda eh. Kasi po, minsan mabaho po yung damit ko, nagaling ako ng likod, may mano po ako naalagaan, pisingaw. Pero susunod po, hindi niya nahihilahin, patatayuin na po ako niyan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakabuti po ng Panginoon, bagamat wala pa po ang mahal na Apo, isang awitin pa rin po kay kapatid na Pilar, kung paano ang oras na hinihiling natin sa Panginoon, na talagang oras na para tayo kumilala, para tayo makapagkaisa sa Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Pilar Mananghaya. Purihin ka, Ama. Salamat po sa oras na ito. Tunay nga pong kay buti ng Ama kung paanong oras na po para tayo makipag-isa sa Panginoon.
Nawa po tayong lahat na pumaparito ay tunay na makiisa sa ating Panginoon. Sabagat napakasarap po, napakasarap pong mabuhay, napakasarap na makiisa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritong Banal na tuwirang nananahan po sa dakong ito. Sa ating minamahal na Panginoon na tuwirang tumanggap. Kaya po sa ating lahat ang awiting ito. Oras na. May pulpo, tingin mo, ihip ng ating panahon. May sigaw, tingin mo, ang ubos na oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na upang tayo'y makipag-isa. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Kung daan din iyan at ang isip ay magulo, narito ang Ama sa ating makikipag-isa. Tayo sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tara na ang alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Damhin niyo ang Ama sa buhay niyo. Kay sarap sa Kanya makipag-isa. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na po, tayo na makipag-isa sa ating Panginoon. Maraming salamat po kapatid. Oras na para makiisa tayo sa Panginoon. Habang wala pa pong mahal na apo, gusto ko pong tawagin si kapatid na Per upang bilang sa paglilingkod at
pagtutok niya sa bilang IT team, paano ba siya nakikipagkaisa sa Panginoon? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Buhay ng Diyos, napaka-surpresa talaga ng Ama. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po na ang Ama ay patuloy tayong hinahanda sa lahat ng aspeto. Hindi lamang po sa kung ano man ang iyong ginagampanan, kundi pag tinawagan ka sa harapan, kailangan ay tumindig ka. Sapagkat iyon ay bahagi rin ng pakikiisa natin sa Diyos. Pakikiisa. Sa paglilingkod po bilang alagad at bilang pakikiisa sa IT team, ay masasabi ko po na ang bawat galaw at bawat ng mga tao dito ay amin pong nasisilayan ng aking mga kasama. Kaya kung minsan po na pag nagbabahagi ang ating mahal na Apo Kunching at ang Espiritu ay nasa kanyang katauhan at naririnig po natin yung feedback ng mga microphone o ng mga ginagamit sa ating dambana, talaga pong kami ay nagkakatinginan sapagkat nasasabi po namin na kuminsan tayo ay walang pagkakaisa. Tama po ba yan mga kapatid? At bilang pong pakikiisa, yaman di lamang po na tayo naririto na po sa dambanang ito, makiisa na po tayo sa Diyos, makiisa na po tayo sa ating mga kasama, higit lalo sa pagdatal ng Banal na Espiritu, na ang ating pong mga gadget ay isarado na po natin upang hindi po makadistract. Yun po ay bilang pakikiisa sa Diyos. At sa akin naman po, sa pag-araw-araw na pagtungo ko dito, hindi lamang po na bilang pakikiisa lang. Kung hindi, kailangan isa puso ko po yung pagtungo ko dito upang ganap akong makiisa sa ating Panginoon. Sapagkat kung parang gaya-gaya lamang po ang aking gagawin para makita ng tao na, lagi akong pumapasok, wala pong rate sa Panginoon yon. Sapagkat, sabi nga po ay, hindi po kailangan na napakaganda nating magsalita, subalit hindi yun ang titignan ng Panginoon, kundi ang ating gawa. Sinasabi natin na, makinig na kayo. Masarap sa dakong ito ng Divine Mercy. Ando ng mahal na Apo Kunching. Opo, tama po, maganda po yung sinabi. Wala pong mali. Subalit, pagtalikod po sa dambanang ito, chichismis naman yung mga nakita. Sisiraan yung nakita na si ganiro. Alam mo ba, ganon. Hindi po tayo nakiisa sa Diyos. Kung hindi higit po tayong nagkasala. Kaya, sa bawat pagparito po dito, kuminsan nga po hindi ko na alam kung sino na yung mga nadadagdag at hindi nadadagdag at mga lumiliban sa aming mga kasamahan. Sapagkat pag ako po'y nandirito, focus na lamang po ako sa aking ginagawa. Na kung minsan po bilang tao, may gusto ho akong halimbawa bilhin dito sa tindahan. Subalit oras na po ng gawain, medyo nalilate po kung minsan ng dating. Hindi ko na po yun magawa sapagkat ako'y nagkukumahog na. Dahil kung dadaan-daan pa po ako, hindi po ako makakadiretso sa Panginoon sapagkat marami akong makikita. So mawawala po ang pakikiisa ko sa Kanya. Kaya po sa bawat araw, ng pagtungo ko dito, ayoko po na yung parang napipilitan lang ako.
sapagkat sa bawat araw po ng buhay na ibinibigay sa nawa po sa bawat nating pakikinig ay mataman po natin pakinggan ang bawat nagbabahagi bilang pakikiisa at meron po tayong mapupulot at maisa sa buhay. Yun lamang po at magandang umaga. Yan po, tuhanan mga kapatid. Ang Diyos, tayo tinipon, pinag-isa-isa. Hindi po tao inanyayahan ng tao. Kaya po, kilalanin po natin ang Diyos, Espiritu, na siyang nagkakaisa sa atin at tumitipon sa atin sa dakong ito. Ngayon naman po, isang awitin po na isang alagad mula po sa siya na nanatili sa Japan. Tinatawagan ko po si kapatid na Vicky. Magandang umaga po sa tanghaliang ito. Bukas po aalis na po kasi ko. Gusto ko lang pong maalayan ang ating Panginoon. Siya po ang nagbigay ng talento ko upang makarating po ako sa Japan. Kaya nais ko lang po ibalik sa Kanya. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at pinangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong niloko, ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong niloko, ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling.
Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong niloko, ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Maraming salamat po sa lahat po ng nagbahagi. Ito lamang po ang iwan ko sa inyo, mga kapatid. Yamang pinag-isa tayo ng Panginoon sa dakong ito,